Sinupil ni Trump ang pakikialam ni Lula habang tumataas si Flavio sa survey at sinusubukang gawing pananakot ng gobyernong Brazilian ang hakbang laban sa mga kriminal na grupo laban sa mismong Brazil. Tinawag na absurdo ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang pangamba ni kalihim na ugnayang panlabas ng Brazil, Mauro Vieira, na posibleng gumamit ng puwersang militar ang Washington sa Brazil. Naglabas ng babala ang Itamaraty matapos ideklara ng US ang Primero Comando da Capital at Comando Vermelho bilang teroristang grupo. Bilang eksklusibong tugon sa Metropolis, pinuna ng ahensya ng Estados Unidos ang palagay at iginiit ng mga hakbang ay laban sa mga kriminal na grupo sa kanilang teritoryo. Itinanggi rin ng Departamento ng Estado ang anumang posibilidad na ang pagtatalaga ay may layuning bigyang katwiran ang isang interbensyon sa Brazil. Iginit na ahensya ng pulisya ng Estados Unidos ay laban sa mga kriminal na grupo sa Amerika at ang mga paratang ng interbensyong militar ay maaaring magpalakas sa mga grupong terorista. Tugon ang pahayag sa sinabi ni kalihim Mauro Vieira. Sa isang dokumentong ipinadala sa kapulungan ng mga kinatawan, binalaan niya na ang unilateral na panturing sa PCC at Comando Vermelho bilang terorista ay maaaring magdulot ng extraterritorial na aksyon laban sa mga institusyong Brazilian at panganib ng paggamit ng puwersang militar ng Estados Unidos. Dumating ang mensahe matapos sabihin ni Mauro Vieira kalihim na ugnayang panlabas ni Lula sa dokumentong ipinadala sa kapulungan ng mga kinatawan na maaaring magdulot ng panganib ng aksyong militar laban sa Brazil ang desisyon ng Amerika. Direktang tinamaan ng tugon ng Washington ang naratibo ng pamahalaan. Ang hakbang ay laban sa mga grupong kriminal, money laundering, drug trafficking at mga network sa labas ng Brazil, hindi laban sa sambayan ng Brazilian. Samantala, si Flavio Bolsonaro ay nagtungo sa Estados Unidos para ipagtanggol ang suspensyon ng taripa sa mga produktong Brazilian. Magandang umaga sa lahat. Ang pangalan ko ay Flavio Bolsonaro. Ako ay senador ng Republika ng Brazil. At noong nakaraang buwan ng Oktubre, panahon ng eleksyon, ako ay may nakilala. Nakipagkita ako kina Pangulong Trump, Pangalawang Pangulo Vance at Kalihim Rubio para hikayatin ng US na huwag magpataw ng taripa sa mga kumpanyang Brazilian. Ngayon, nais kong ibahagi sa komisyong ito ang parehong mga argumento na inilahad ko sa kanila at ipaliwanag kung bakit ang kahilingang iyon ay nagsisilbi sa interes ng parehong Brazil at Estados Unidos. Ipinapakita ng datos ng 2025 na hindi nagbunga ng inaasang resulta ng Estados Unidos ang mga taripang ito. Ginamit ito bilang kasangkapan sa politika ng kasalukuyang administrasyon ng Brazil. Ang mismong gobyerno na dapat sana ay pinipilit ng mga hakbang na ito ay lalo pang lumakas sa mga survey habang ang kalakalan ng Brazil sa China ay umabot sa record na $171 bilyong, higit pa sa doble ng $83 bilyong na kalakalan nito sa Estados Unidos. Tinanggap ng China ang mga iniluluwas ng Brazil na nawala sa merkado ng Amerika dahil sa mga taripang ito. Sa madaling salita, bawat karagdagang taripa ay lalo pang nagpapalakas sa mismong gobyernong nais nitong gipitin. Sa parehong araw, lumabas sa survey ng GERP na mas nauuna si Flavio kaysa kay Lula kung magkaroon ng ikalawang round. May 45 laban sa 42%, ikukuwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka dahil araw-araw may ganitong video dito. Ibinasura ng gobyerno ni Trump ang pinakasensitibong bahagi ng pahayag ng Itamaraty. Nang tinawag ng Departamento ng Estado na walang katuturan ang hinala na ginagamit ng Estados Unidos ang pag-uuri sa PCC at Comando Vermelho para bigyang katwiran ang isang interbensyon sa Brazil. Dumating ang reaksyon noong ikapito ng Hulyo, 2026 matapos magpadala ang diplomasya ng Brazil ng dokumentong pirmado ni Mauro Vieira sa Kamara ng mga Deputado. Tinukoy ng kalihim ng ugnayang panlabas ng desisyon ng Amerika ay nagbubukas ng pinto sa mga aksyong extraterritorial, kabilang ang banta ng paggamit ng puwersang militar laban sa pambansang teritoryo. Malamig na tumugon ng Washington. Ayon sa Departamento ng Estado, ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng mga hakbang sa loob ng kanilang sariling kapangyarihan upang labanan ng mga narkoterorista at protektahan ng mamamayang Amerikano laban sa mga gang na mula sa Brazil na nagsimula na ring kumilos sa teritoryo ng Amerika. Pinakamatindi ang pahayag laban sa pagtatangkang manakot
Sabi ng diplomasyang Amerikano, ang malabong paratang ng interbensyon ay madalas nagiging dahilan para tulungan at hikayatin ilan sa mga pinakamabagsik na grupo. Diyan nagiging seryoso ang kaso para sa gobyernong Lula. Tinangkan ilagay ng Itamaraty ang usapan sa soberanya, ngunit ibinalik ng sagot ng Estados Unidos ang paksa sa organisadong krimen. Ang pagkakaklasipika sa PCC at Comando Vermelho bilang mga teroristang organisasyon ay hindi nakakaapekto sa manggagawang taga-Brazil, maliit na negosyante, magsasaka, manggangalakal o karaniwang pamilya. Sinatama nito ang mga grupong inakusahan ng drug trade, money laundering, organisadong karahasan at internasyonal na operasyon. Hindi para sa Brazil ang tunay na panganib, kundi para sa mga kriminal, operator ng pananalapi, dummy, peking kumpanya at mga network ng maruming pera. Bakit ang hirap aminin na ang mga paksyong kriminal sa Brazil ay naging internasyonal na problema na? Habang ginagawang pampulitikang takot ng diplomasya ng Brazil ang issue, pinatibay ng realidad ng pulisya ang kahalagahan ng pagsubaybay sa pera ng krimen. Inutusan ng federal na hukuman na palayain si Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira noong gabi ng Hulyo 7. Ay ganun ba? Inutos ng hukuman ang pagpapalaya sa 7 tao na naaresto sa Operasyon Exchange ng federal na pulisya noong nakaraang linggo. Operasyon ito para imbestigahan ang money laundering mula sa internasyonal na bentahan ng droga. At kabilang sa 7 taong palalayain ay si Estela Stephanie de Oliveira, na siya ring Brazilian nang, gaya ng nabanggit mo, ay pinatawa ng parusa ng Estados Unidos dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa grupong kriminal. Primeiro Comando da Capital, ANG-PCC. Lahat ng iniimbestigahan ay pinatawa ng pansamantalang 5 araw na pagkakakulong. At sa pagtatapos ng panahong iyon, humiling ang pulisya sa hukuman na gawing preventive ang mga pagkakakulong na ito na walang takdang panahon kung kailan matatapos. Pero para sa 7 taong ito, tinanggihan ng hukuman ang kahilingang iyon dahil sinabi nilang sila ay inaresto lamang upang maisagawa ang mga search at seizure warrant. Upang maimbestigahan ng pulisa ang mga mobile device at dokumento doon nang hindi nasisira ang mga ebidensya. At dahil maari naman itong gawin at walang naipakitang bagong ebidensya na nag-uugnay sa 7 taong ito sa nasabing eskema, ipinag-utos ng hukuman ang pagpapalaya sa kanila. Para sa 6 pang suspect dahil 13 warrant of arrest ang inilabas, inaprubahan ng hukuman ang hiling para sa kanilang pagkakakulong. At sa katunayan, 3 sa kanila ay hindi pa rin natatagpuan ng pulisya. Naaresto siya ng federal na pulisya sa operasyon kontra money laundering na may kaugnayan sa internasyonal na kalakalan ng droga at pinyatawan ng parusa ng Estados Unidos dahil umano sa koneksyon sa PCC. Hindi pinalitan ng desisyon ang pansamantalang pagkakakulong ng isang preventive detention. Ang dahilan ay natupad na ng pansamantalang pagkakakulong ang layunin nito sa mga isinagawang paghahanap at pagsamsam. Mahigit 50 ahente ng federal na pulisya ang nagsagawa ng operasyon, nagtupad ng 11 warrant ng pansamantalang pag-aresto at 13 warrant ng paghahanap at pagsamsam sa Sao Paulo, Santos, Praia Grande at Santana de Parnaíba. 7 tao ang inaresto. Inutusan din ng hukuman ang pagsamsam ng mga ari-arian, pera at crypto assets na aabot sa 10.4 bilyong reais. Pinaghahanap pa rin sila, ngunit may utos na para sa kanilang preventive detention. Sila ay sina Victor Henrique de Oliveira Chimada na tinutukoy bilang leader ng grupong kriminal na ito at pinyatawan din ng parusa ng Estados Unidos dahil sa umano'y kaugnayan sa grupong kriminal na PCC. Ang isa pang lalaki na hindi pa natatagpuan na kasalukuyang pinaghahanap at pinatawan din ng preventive detention ay si Igor Fokim Savioli na tinutukoy bilang isa pa. Siya ang sinasabing isa pang leader ng grupong ito. Bukod sa kanila, mayroon din tayong si Amaury Enrique de Oliveira, tiyuhin ni Victor Chimada, na itinuturong responsabale sa suportang lohistikal ng operasyong ito ng paglalaban ng pera na kaugnay ng internasyonal na trafficking ng droga. Ayon sa desisyon ng hukuman para sa mga iniimbestigahan ito, ang preventive detention ay makatwiran lamang upang matiyak ang pagpapatupad ng batas penal. Ayon sa depensa ni Estela, pinsan ni Victor Chimada, bilang paggalang sa confidentiality ng kaso, hindi sila magkukomento sa kanyang paglaya o sa desisyon ng korte. Ang focus na investigasyon ay isang hinihinalang network na naglalaban ng pera mula sa international drug trade gamit ang crypto, cash,
malalaking transaksyong bangko at paglilipat ng pera sa pagitan ng tao at kumpanya. Inilarawan si Estela Stephanie ng mga autoridad ng Amerika bilang konektado kay Victor Henrique de Oliveira Chimada na pinarusahan din ng kagawaran ng Tesoreria ng Estados Unidos. Naging target din siya ng operasyon, ngunit hindi natagpuan at patuloy na pinaghahanap. Sa kabilang panig, si Flavio Bolsonaro ay pumunta sa Washington at pinuna ng puwang na pilit sinasabi ng gobyerno ni Lula na wala naman sa kanya. Dahil sa konting oras natin na yon, 3 issue lang ang tatalakayin ko. Lahat ng 6 ay tinalakay ng detalyado sa isinulat kong pahayag para sa komisyong ito. Ang una ay sensura. Hindi pambansang Kongreso ng Brazil ang pinagmulan ng kumpidensyal na utos sa Amerikanong digital na plataporma. Inilabas ang mga ito ng isang mahistrado ng Brazil na namumuno sa isang federal na hukuman at ng administrasyon ni Pangulong Lula batay sa mga kautusang ehutibo at mga desisyong hudisyal sa halip na batas na pormal na ipinasa ng parlamento. Ang 25% na taripa ay nagpaparusa sa buong mamamayang Brazilian maliban sa mismong mga autoridad na responsabale sa mga desisyong iyon. Ang pangalawang issue ay pagiging pidensyal. Ang pangalawang issue ay pagiging pidensyal. Katiwalian. Isa sa pinakamalaking salot ng mga Brazilian ang katiwalian. Walang pagtutol tungkol dyan. Pero ang katiwalian ay may mga matutukoy na may kagagawan. 4 na pinakamalaking iskandalo ng katiwalian sa kasaysayan ng Brazil kamakailan. Ang Mansalon scheme, ang kasong nabunyag ng Operation Car Watch, ang pandaraya na kinasasangkutan ng National Social Security Institute ng Brazil, INES, kung saan ang sariling anak ni Pangulong Lula ay isa sa mga iniimbestigahan at ang kaso ng Banco do Master ay lahat naganap sa ilalim ng pamahalaang pinamumunuan ng Workers' Party, ang partidong politikal na kasalukuyang nasa kapangyarihan. Naranasan ng Brazil ang 4 na taon sa ilalim ni Pangulong Bolsonaro nang walang napatunayang iskandalo ng katiwalian. Sa pampublikong pagdinig sa tanggapan ng kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos, noong Hulyo, 7 hiniling ni Flavio na tanggalin ng US ang 25% taripa sa mga produktong mula Brazil. Sinabi niya ng dagdag na buwis ay magpaparusa sa mga Brazilian, hindi sa mga opisyal na responsabale sa mga desisyong pampulitika na ikinainis ng Washington. Ipinagtanggol din ni Flavio ang PIX. Ayon sa kanya, ang sistema ay hindi problemang dapat ayusin, kundi solusyon na nagpalawak ng inclusion sa pananalapi sa Brazil, lalo na sa mahihirap. Tumukoy rin si Flavio sa isang sensitibong issue. Pinuna niya ang mga desisyon ng gobyerno ni Lula at mga aksyon sa digital na plataporma, pati na ang federal na kataas-taas sa hukuman bilang bahagi ng kalagayang nagpalala sa tensyong pangkalakalan. Binanggit ng senador ang korupsyon at iginiit na hindi dapat pagdusahan ng sambayan ng Brazilian ang mga pagkakamali at iskandalo ng mga gobyernong petista. Ang korupsyon ay naging isang pangunahing katangian ng kaliwang politika sa Brazil. Hindi dapat parusahan ang mga Brazilian dahil dito. Ang ikatlong issue ay PIX. Ang PIX, ang Instant Payment System ng Brazil, ay nilikha noong administrasyon ni Bolsonaro. Ang PIX ay hindi problema na dapat ayusin. Isa itong solusyon. Pinalawak nito ang financial inclusion sa pagdadala ng milyon-milyong Brazilian, lalo na ang mahihirap sa formal na ekonomiya. Ang progreso na iyon ay direktang nakinabang din sa mga kumpanyang Amerikano, habang patuloy na lumalaki ang dami ng mga transaksyon gamit ang mga payment card na inisyu ng mga tatak mula sa US, kasabay ng malawakang paggamit ng PIX dahil ang mga kumpanyang iyon ay nagbibigay ng mga serbisyong nagpapalakas at hindi nakikipagkumpetensya sa instant payment system ng Brazil. May halalan sa pagkapangulo sa Brazil ngayong Oktubre. Sa loob lamang ng 90 araw, maaring tuluyang magbago ang kalagayan ng politika sa bansa. Ang pagpataw ng taripa ngayon na mahirap bawiin ay parang gantimpala sa mga responsabal sa mga ginawa, habang pinaparusahan ang mga nagdusa sa mga naging bunga nito. Ito ang pinakamasamang panahon para kumilos. Magalang kong hinihiling sa komite, huwag magpataw ng taripa sa Brazil. Panatilihisin ang tagumpay ng PIX at kansilahin ang aksyong ito para makapagnegosasyon kami. Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain ang Brazil, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain ang Brazil, maraming salamat po. Matinjing balita dito para kay Lula.
Habang sinasabing kontra si Flavio sa Brazil ng Palasyo ng Planalto, lumitaw siyang humihiling ng pagkansela ng taripa laban sa bansa. Ang survey ng GERP na inilabas noong 8 ng Hulyo ay nagdagdag ng mas matinding presyon sa usapin. Sa senaryo ng ikalawang round, si Flavio Bolsonaro ay lumalabas na may 45% ng intensyon ng boto laban sa 42 ni Lula. Ang survey ay nagsagawa ng panayam sa 2,000 katao mula ika-3 hanggang ika-7 ng Hulyo, 2026. Dahil sa 2 puntos na margin of error, nagiging mahirap ang contrast para sa Planalto. Sa kabilang banda, tila pinabubulaanan ng isang banyagang institusyon ang Itamaraty. Samantala, tila ipinagtatanggol ni Flavio ang pangsuspinde ng taripa na posibleng makaapekto sa mga produktibong sektor ng Brazil. Isang operasyon ng federal na pulisya ang nagbunyag ng hinalang money laundering na umaabot sa bilyon na konektado sa internasyonal na trafficking ng droga. Ang natutunang aral sa banggaang politikal, ang paglaban sa PCC at Komando Vermelho ay hindi pag-atake sa Brazil. Ibig sabihin nito, hayaan ang grupo na lumago, maglaban ng pera, tumawid ng hangganan, makapasok sa negosyo at gamitin ang soberanya para protektahan ang kaguluhan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa iyong screen. Kami ay independenteng channel na nabibigay ng tamang impormasyon. Malaki ang tulong na iyong ambag sa aming pagpapatuloy.